ang aking lakas, gabay, at inspirasyon sa buhay. Salamat sa iyo, Inay. Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. Diba? Sa lahat ng mga nanay, pakibati naman sila ng Happy Mother's Day. Okay? Ay para sa nanay natin, hindi lang para sa Mother's Day, ha? Yeah. Pero dapat ito sa bawat araw. Tama. Binabati din natin yung mga soon-to-be mothers. Yan. So, Happy Mother's Day din po sa inyo. So, kaya ang magiging topic natin ay a tribute to the women who raised us. We are honoring the moms, the mothers, mga nanays on this special day. Ang lahat ng mothers ay nag-sacrifice at talagang unconditionally love all their children. Let's begin our discussion. We will dive into the importance of motherhood. Yung mga challenges that you and the rest of the mothers face. And yung mga ways in which we can show appreciation. The amazing women, mga nanay, sit back at relax. Tayo ay mag-celebrate ng incredible mothers. So, unang-unang is that mothers bring new life into the world. Yung mga phases, yung mga seasons na dinaanan mo. Sabi nga po ng karamihan, minsan naririnig po natin ito, no, na yung isang paa mo raw ay nasa hukay kasi hindi daw nila alam kung gaano ka, hindi naman delikado, pero yung, giving birth, talagang it's an act of talagang faith and love mo rin, na ito yung gusto mo rin na gawin na purpose mo, na pag-entrust sa'yo ni God. Kaya I wanna again also echo yung mga moms din natin po, no, na kung malalaki na yung mga anak nyo, kung empty nesters po kayo. So this Mother's Day talagang naalala nyo yan. Giving birth. Talaga. Salamat. Salamat, love. So anyway, the next one is that mothers provide emotional support to their children. Sila daw po kasi yung kadikit yung umbilical dun sa sinapupunan na pinagbubuntis for 9 months. So may sinasabi sila na talagang iba din yung bond and nung moms and the child. Kasi yung mom yung nakikerry like ako, nararamdaman mo, it's something that emotionally you cannot explain. Yung iba nga sinasabi nila, they want to write it down kung ano yung nararamdaman nila. Kasi it's something na emotionally sometimes you cannot express. But it's pure joy, kung pwede ko lang sabihin na magbuntis. Kahit na yung iba nga nahihirapan, masakit sa likod, then again, yung joy because of that emotional enjoyment mo rin na sinusuportahan ng iyong Pagka emotional support, automatic palaging punta sa nanay. No? Yung nanay kagad ang unang tinatawag. Pag di ba po yung infant, pag umiiyak, pasa-pasa, pero ibalik mo dun sa mother, tumatahan. Maraming connection. Iba din yung emotional connection ng bata at saka ng mother. Tama. The next one, mothers instill values and beliefs. Depende din po sa setup natin, ha. Sinong simula din po ako ay may trabaho. So, medyo challenge. Iba din po kasi pag nakikita mo araw-araw talaga yung bata, yung anak mo, no? Kung let's say, hindi tama sa values ninyo. For example, nung maliliit pa yung mga bata, no hitting. So, isa po sa value namin yun na hindi yun po pwede. So, kaagad, ma-instill mo yun, ma-explain na bakit hindi natin yung ginagawa sa kapwa or sa kapatid mo. Napakaganda experience din po nun, but you can find ways on how to instill values and beliefs para sa inyong anak na ninonurture niyo po sila, especially sa bahay. Hindi po yan natututunan sa labas. Sinasabi po namin palagi na yung value ng bawat pamilya, tayo po ang nag-i-instill nun. And usually, sa mother side, so lagi mo yun pwedeng ibigay sa iyong anak. Next one is that mothers teach their children essential life skills. Oo. Ito yung mga tinatawag na iba-ibang chores, di ba? Ano mga simple lang, pag maliit pa po yung anak nyo, yung basic lang, paggising, turuan lang paano mag-ayos ng tinulugan o kaya ligpitin yung banig. Yung mga ganon, depende po sa edad, no? So,
kasama po yan sa pag-teach ng essential skills. Ngayon, kung medyo lumaki na sila, yung mga anak na lalaki, pwede natin silang turuan na sila yung magtapon ng basura, yung mga simpleng paghuhugas ng plato, di ba? Paano maglaba, napaka-importante po niyan because later on, kakaroon din sila ng pamilya, mga anak, and then at least ito naturo natin yung mga basic. Yan, yung mga life skills na yan na definitely magiging grateful sila lalo na paglaki nila. The next one is that mothers serve as role models for their children. Oh, definitely, yes. Sinasabi nila palagi na mas effective daw yung ipinapakita, isinasabuhay kaysa lagi lang yung sinasabi. Na maganda po yun na ipakita natin sa kanila how love is, being executed and given, how forgiveness is being given, compassion, diba? Yan po, pwede natin ipakita yan sa ating mga anak. Inside our home. Respect, yan, napakahalaga po niyan. Respect within the home, tapos syempre pag lumabas, kindness, ito po yung mga pwede nating ituro as a mother to our children. Okay. The last one, mothers help their children develop confidence and independence. Ano yung sa tingin natin ay, anak, mukhang hindi yan maganda paglabas ng bahay dahil baka, di ba, lokohin ka ng mga kaklase mo, something like that. So ito yung usually mga personality development. So that yung self-esteem ng ating mga anak, talagang tayo yung mag-spur on and encourage. Of course, with the help of our spouse. But usually, yung mothers talaga, yan ang role ng mothers. In short, yung talagang mothers play a vital role in shaping. Sabi nga nila, di ba, ilaw ng tahanan. So, yung generation, yung influence, gagabay din natin, yan talaga dapat sila. So that they will understand and appreciate kung ano yung buhay. Ang susunod ay ano ba yung mga ways to show honor and appreciation sa ating mga mothers. So, unang-una, we should spend some time sa mga nanay. Yung bang bigyan din ng talagang panahon, makapag-spend tayo with her, sa mga nanay niyo. Hindi naman kailangang mahal. Ito nga yung mga maglakad-lakad lang, sa walk around, stroll, pwede sa park, cook together, or pwede manood ng movie. Marami pong ways to spend time. O kaya, give yung attention. For example, pag kumakain, nag-uusap, diba? Maging intentional po tayo. Isa pa is that to take time to express yung gratitude natin towards her. Isang simpleng thank you lang. Kung kayo ay old school din na magsusulat ka ng letter, ba? O kaya isang maliit lang na note, mama, nanay, I appreciate ginagawa mo sa amin araw-araw. So, pag nasa abroad, bakit ngayon din mag-message kayo, mag-text po kayo. Padala po kayo ng appreciation ngayon din sa nanay nyo, sa mom nyo, or sa mother nyo. Pwedeng tawagan o kaya i-record nyo yung boses nyo. Oo, tama. Susunod ay take on some of your mother's responsibilities. Bigyan naman natin ng break. Kayo naman yung magluto, kayo naman maglinis. Aside from appreciating, you are also showing that you care for her. Ano ba naman yung tumulong at akuin? O kaya pag nakita mo nagwawalis, kunin mo yung walis. Nay, ako na po magtutuloy. Small gestures would go a long way again. Mahirap talaga yung maiwan sa bahay. Sa mga nagtatrabaho na nanay, tapos gagawa pa siya ng gawain. Kunin naman natin yung hindi for a season, talagang kunin natin para matulungan naman natin yung mga mothers. Susunod ay give mom a thoughtful gift. Bigyan natin ng regalo o kaya hindi siya mahirap isipin, kaya effort. Alam niyo naman kung ano ang gusto ng mother. Hindi kailangan again na mahal. Well and good po, no? We're not saying wag if you can afford it, mga anak, piece of jewelry or anything personalized, go ahead. Basta na-appreciate po yan lahat ng mothers. Yan for sure, masasabi ko. Thoughtful gift. Obserbahan nyo kung ano yung interest. Kaya a thoughtful gift, not only on Mother's Day, but every day, go a long way for all the mothers. And then lastly, plan a special outing naman for your mother. So bigyan natin siya ng treat. Pag-shoppingan nyo, kaya kumain kayo, o kaya mahilig sa spa, di ba? Or in other words, i-date. Basta i-date nyo naman yung nanay nyo para ipakita natin yung appreciation natin sa kanila. Show mom's love and respect. Pakita natin na yung value niya. And also, we value her opinion, her input, her decisions as well. Would you want to encourage them with a verse? Verse Ephesians 6.
states, "Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well with you and you will have a long life on the earth." But ang sabi nga po is just to honor them because this is the right thing to do kasi it pleases God. So maraming salamat ulit for being with us and as we celebrate and honor our mothers on Mother's Day. I'm Coach Mary Ann Peña. And I'm Coach Chico na nagpapaalala, ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse, happy house.